Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo, no. Ito nga po sa mainit-init na posibleng nandito na po ang mga kawani ng ICC dito sa Pilipinas at ang magandang strategy ng ICC ay tiyak na magkakaroon na po ito ng depression si Lolo Nyo Digong at ang iba pa at ang kanyang anak. Alam nyo, isa ito sa mga hinahangaan ko kung bakit maganda na ang International Court na lang ang mag-imbestiga dito kila Duterte. Kasi nga po, itong mga strategy nila ay mukhang masusurprise itong mga kandidato natin sa investigasyon ng ICC. Baka kung mamalas-malasin pa po mga ka-action, mga kakampeng, baka hindi na ho sila makapagpasko dito sa Pilipinas. O kaya hindi sila makapag-New Year dito sa Pilipinas. Wag naman, ay pagbigyan nyo muna sila mag-New Year sa kanilang mga pamilya bago nyo po sila bit-bitin papuntang ibang bansa. Kung sakali po, sigurado na po kayo sa inyong na sila ay pupusasa na. Diba? Yun lang ho ang hiling namin. Pero kung gusto nyo din po na hindi na mag-New Year, mas better na dalhin nyo na ho. At ito nga po, kung natatandaan nyo mga ka-action, mga kakamping, itong pagkumahol-kumahol ni Badong Aratides doon sa rally, di ba sinisigaw niya? Na hindi niya papayagan na makapasok ang ICC. Aabangan ho natin ang magiging reaction nito ni Badong Aratides. Baka mamaya, isa yan sa mga madidepress. Badong Aratides, sabi mo hindi ka papayag na papasok ang ICC. Tingnan namin kung anong magagawa mo ngayon na buro balita na posibleng nandito na ang mga kawani ng ICC sa Pilipinas para imbestigahan ang inyong mga iniidolo. Diba? So ito nga mga ka-action, no? Panoorin po natin itong magandang mga strategy ng ICC. Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung feelers na nagpapadala. Ang ibig mo sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte, mismong ICC ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Kasi investigation pa lang. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Attorney Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon.
Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Leila de Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa kaugnay ng drug war. Siya man ay biktima rin umano matapos makulong ng drug cases. Hindi lamang ng presidente pa si Duterte kundi pati noong nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016 na umano'y pakanan ng Davao Death Squad. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Ay, pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na anya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administration. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang isa sa abogado at si Yamas ho, no, na posible nga nandito na ang mga kawani ng ICC at ayaw ipaalam ng ICC ang kanilang mga hakbang o gagawin kasi very confidential nga ho mga ka-action. Oo. Alam nyo ho, sa totoo lang mga ka-action, dito po ako, isa sa mga hinahangaan ko ang ganitong klaseng strategy ho mga ka-action, no? Kasi ho, kapag walang maraming nakakaalam, makakagalaw ho sila ng maayos. Pero, may mga kontak na po yan dito sa Pilipinas na mga matataas na opisyal. Napaka-imposible naman po. Sabi nga ni Boyeng Remulla, wala po siyang alam sa about daw dito sa pagpasok ng ICC kung nandito na. Oh, okay lang DOJ Remulla kung nanatili ka pa rin nagmaang-maangan ha. Hindi namin pinipilit, kung may alam ka man, alam naman ho natin na siyempre kailangan mo na ilihim ang nasabing conduct ng pag-imbestiga ng ICC, no? So, balikan ho natin ang napakagandang strategy na ganitong klaseng pag-imbestiga na private or very confidential at ayaw nilang ipaalam sa buong Pilipinas na nandito na sila, na nagkakandak na sila ng investigation. Oo. Kasi ayaw nila hong mabubulabog nga po ang nasabing investigation. Kasi nga po, kung maraming nakakalam, kung lumantad ho sila na nandito na po sila sa Pilipinas, alam ho natin na itong mga DDS na mga opisyal, marami itong ipaalam agad to, kakalat agad ito para hadlangan o para anuhan o magtago-taguan na ho sila kung saan sila magtatago. Di ba? Oh, yan yung pinakamaganda. Sorpresa na lang ang darating sa kanila. Oo. Kampante sila na naglalakad at naghihiring-hiring dyan sa Senado, samantalang hindi nila mamalayan balang araw kapag sila ay napatunayan sa nasabing investigasyon. So, sorpresahin na lang sila dyan sa Senado at si Duterte naman, kukunin naman doon sa Davao. Diba? O, itong pinakamaganda. At dito ho, sasakit ang ulo ni Lolo Nyo Digong dahil hindi niya alam ang mga move nitong ICC. Diba? O, siyempre, alam niyo ho, sa totoo lang, may duda lang ako ha. Sa opinion ko lang ho, ito mga ka-action. Hindi kaya lalantad si Bantag? Total, masabi si Bantag, total, wala na itong buhay ko. Para siguro ma-absuelto ako sa mga ididiin ko na. Sasabihin ko na ang nalalaman ko. Yan ang isa sa magiging sakit din nila kung sakali. At lalong sasakit ang ulo nila kay Attorney Leila de Lima. Oh, di ba? Oh, abangan ho natin. At itong mga diehard na ito naman, sobra pa sa mga kung magsalita sa kanilang rally. Tingnan natin kung anong magagawa nyo ngayon na andito na ang ICC, kung totoo na posibleng nandito na nga ang mga kawani ng ICC. Lalong-lalo ka na, Badong Aratiles, subukan mo daw pagharang-harang ang ICC. Saan mo sila hagilapin dito sa Pilipinas? Sige nga, mga yan, mga matatalino yan. Di ba? Magkakandak yan na parang mga civilian lang.
hindi yan nakapang-uniformado. Diba? So yun lang ho mga ka-action, no, share ko lang ho sa inyo ang magandang strategy ng ICC, no? So muli, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.